Good morning, good morning, good morning! So, ito gagawa na naman tayo ng reminder sa MAS. Ito medyo nakakadali. Kasi sanay tayo na pag mag-solve tayo ng standard costing, yung tatlong formula or yung apat na magkakatabi, yung ganyan, standard price, mga ganyan, actual price, tapos multiplied by actual quantity, tapos SP times SQ. Ganyan, sanay tayo sa ganyan, di ba? So, yung mga ganito. Anyway, pakita ko na lang kung paano siya nag-e-effect. Okay, mabilisan lang. So, Bernardo Corporation produces. By the way, disclaimer lang. Itong problem na to was taken from the Roque book, yung reviewer, for the purpose of explaining the solution lang. So, yun lang. Educational purpose. Disclaimer lang po. So, ayun. Bernardo Corporation produces a product called Ernest. It uses standard costing system and values its stocks at standard cost. The standard cost of raw materials in product Ernest is, yan, 4 kilos of materials, Y, at 10 per kilo, 40 per unit of Ernest. So, yun yung standard natin. During May, the company purchased 14,200 kilos of Y at a cost of 170,400 or 12 per kilo. Produces 3,000 units of earnings or Ernest using 12.6 kilos of Y. Okay, so normally, kung gagamitin mo to, edi total price, di 12 pesos, di ba? So 12 multiplied by 12 per kilo. Actually, ito na lang. 170 per 100 pala gamitin natin. Kasi yan yung actual natin, di ba? So, ito na yan. Dito ko nalalagay. 170 400. Tapos, yan yung actual, no? And then, i-compare natin sa standard. So, kung 10 per kilo, multiply natin ng 14,210. Yan. 142 minus 170 400. 28,400 na unfavorable, no? Kasi dumagdag sa cost. So, MPV na unfavorable. Okay? So, ganyan. Ngayon, dun sa quantity, solve natin yung quantity. Actually, may sagot na tayo dito. 28,400 na unfavorable. Dun sa quantity, ang gagamitin mo usually would be standard price, which is 10. Ang actual, siguro maganda computein muna natin yung dito na tayo mag-check ng mga kukumputin natin itong mga to. Okay? So, una maganda ito i-solve natin. Okay? Para mapakita ko lang. So, isa-solve mo to, paano? That would be yung standard, no? Which is 10 multiplied by, dun tayo sa quantity mag-compare. So, actual, that is 4. Ito yan, 4 kilos per unit. Para malaman natin yung kilos per unit dun sa actual, we want to divide 12/6. Yan yung kabuuan na quantity ng mga nagamit. Divide natin sa unit produce, 3,000. Diba?
12,600 divided by 3,000. Actually, 4.2 per unit. That's kilos per unit. Kilos per unit ang nagamit, no? So that would be 4.2 sa actual minus 4 sa standard. That would be 0.2 times 3,000. Okay? 10 times 0.2 times 3,000, 6,000 na unfavorable din. So that would be this. Tama, di ba? So meron na tayong materials quantity variance na unfavorable. Mag-iingat ka kasi hindi mo to pwedeng idagdag sa 28,400, 6,000 plus 28,400. 34,400, mamamali ito, di ba? So, sasabihin mo, mali yan. Why? The problem is, yung quantity kasi ang nagkaiba. When you compute ng, lalo na yung mga ganito, especially, actually yung mga ganito talaga, na may mga, yung binili is different sa nagamit. So, 14,200 minus 12,600, merong, wait lang, parang mali. Magkaiba, sabihin ko na lang, no? Magkaiba. Yung pinurchase, kasi feeling ko, ito pala, yung binili niya, siguro may beginning inventory siya kasi 12,600 yung, tama. Purchase to 14,200 minus 12, pagka-divide ko kasi kanina. So may pagka-minus ko pala kanina. So may 1,600 na hindi nagamit, no? Bumili siya 14,200 tapos 12,600 lang nagamit niya. That's 14,200 minus 12,600. Hindi pa nagkasya. 12,600, no? Meron siyang 1,600 na hindi nagamit. Yun. So, pag ganyan, ang gagawin mo is, para makuha mo itong tinatanong na total materials cost variance, dapat i-compare mo lang yung mga nagamit lang. Yun. So, wala naman kasi siyang sinasabing ine-expect nila na ito talaga yung magagamitin, di ba? So, ang efficiency is nandito na nakuha sa per unit, yung paggamit nila ng materials, kung gaano sila ka-efficient na gumamit. Actually, imbes na 4 kilos yung ginamit nila, 4.2 patuloy. Kaya unfavorable. Yun, doon na measure yung efficiency. Okay, so yun, wag mong i-add ito. Kasi ifo-false mo ito eh. Ifo-false mo. So, ayun. Paano natin makuha to? Kunin natin yung variance ng price using quantity used, yung actual usage. So that would be actual, which is 12, nandito yan. Ito, 12 pesos. 12 pesos. Ito, 12 pesos minus 10 yung standard. So that's 2 pesos multiplied by ito, 12,600. 12,600 actual quantity use. That would be 2 times 12,600, 25,200, no? 25,200. Yan yung price variance dun ng actual use. So pag sinusukat mo yung total materials cost variance, ingat ka kasi quantity use dapat ang ginagamit mo doon. Now, this is unfavorable. Yan, pwede mo na i-add yan. Or i-net mo if in case na favorable yung isa. So that would be 25,200 plus 6,000 in this case, 31,200. Okay? That's total. Ito pa pala, total material variance. Mga ganun. Total material variance. Iba-iba kasi yung pangalan dito. Wala kasing standard na sinusunod, di ba? So, material variance,
Ano pa ba yung iba, na tawag dito? Hmm, Nakalimutan ko na. Total materials price hindi, mali. Total materials variance o total material cost variance. Meron pang isa, flexible variance, mga gano'n. So, iba-iba, 'yun. Anyway, so 'yun lang yung gusto kong i-point out, mag-ingat ka kasi 'pag itong tinatanong 28,400 tama naman ito, eh. Ngayon lang mamamali ka kasi kung ganito mo siya sinolve, eh, di 25,200 ang isasagot mo, mali na naman, mamamali ka. So, either way kailangan alam mo 'to, eh. So, pagka price variance ang tinatanong, buuin mo yung mga pinurchase, buuin mo, compare mo. Tapos pagka nasagot mo na yan, kalimutan mo na 'pag magsasagot ka na dito sa efficiency sa kalimutan mo na yan, mag-actual quantity ka na. Gano'n lang yung, sa tingin ko na para maiwasan na madali ka dun. Tapos, eh, di 31,200 tama na tayo, 'di ba? So, tama yan. The standard materials cost of the unit produced 120. Hindi pa pala natin 'to naso-solve. Actual cost, standard materials cost of the quantity. Letter B, standard materials cost. That would be, di bale 10 yan, no? 10 yung standard multiplied by simply 12,600. Kasi yan yung actual, diba? Ang standard is, kung yung napag-usapan nating presyo per unit or per kilo, magkano dapat siya kung actual na actual na yung kilos ng ginamit or na nagamit, magkano dapat siya. So, yun ang sinasabi niya. So, mali. Parang 10 times 12,600. Ano ba sinasabi niya? Standard materials cost. Dapat pala mali ako. 10 times, kung sakaling nasunod yung 4 times 3,000, yan. Kung sakaling nasunod itong 4 na ito, nasunod din ito with the actual production na nangyari or bilang ng na-produce natin, ano sana? Ito yan, 10, tapos itong 4. Kasi yun yung standard, eh. Okay, yan. So, 10 times 4 times 3,000. Ito sana. Ito sana. Diba? Yan sana ito kasi yung nagiging factor, no? Na ito yung na-produce natin. What if nasunod yung mga plano natin in terms of ilang kilo per unit, magkano per unit, ano sana? Ano kaya sana? Yun yung gusto nyong tanungin. So, 120 sana. The standard materials cost of the unit produced is 120. Sana. Okay. Now, the actual cost of materials used in production is 170 per 100. Well, parang sinabi niya naman na dito, eh. 170 per 100. 170 per 100 daw yung cost of materials. So, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kahit pa i-multiply natin yan, 12 multiplied by 4.2 nga, multiplied by 3,000. Tingnan nga natin kung lalabas. 12 times 4.2 times 3,000. Parang iba. Actual? Ito nga yun. Ito nga pala yung mali nating choice. Kasi nga, ito nga yung totoong nangyari. Kasi sabi niya, the company purchased 14,200. Yan yung binili nila. Nagkataon na hindi naman yan nagamit lahat, yung 14,200. So, meron pa doon nakatabi na 1.6 kilos. So, hindi mo pwedeng idagdag yan sa actual cost of materials used. Kung sinabi niya dito na purchase, oo, pwede. 170 per 100. Pero, used ang sinasabi. So, that would be 12. Yung 4.2 per unit na actual na nangyari, yung actual price per kilo, yan, actual production, yan.
yan yung mga i-account mo dyan. So, actual production, edi 151,200 pala talaga. Yun. Try nga natin. 151,100 minus 120,000. Yun din yun eh. Yung variance nito, yan, 31,200. Actually, pwede mo na ngang isolve ng ganito. Pwede mo na siyang isolve ng ganyan. Tapos tingnan mo na lang yung variance niya. Makukuha mo na rin yung 31,200. Although, kailangan mo pa rin to eh, yung 6,000. Nandito siya sa adverse. Ayun. So, subtle lang siya. Pero importante to. Kung hindi mo to alam, sayang. 2 points, 1 point, di ba? Yun. Ingat.